Hi guys, so meron akong gustong i-share sa inyo. This is a testimony how I felt that God is really with me. Bale, munti ka na talaga akong mag-suffer sa depression. Di lang halata. Siyempre, kung nakikita niyo yung mga daily vlogs ko, diba? Yung mga mini vlogs ko. Talagang asaya-saya ko doon. Naman talaga ako. Masaya talaga ako. Marunong na talaga akong ihiwala yung problema sa trabaho. When 2025 started, dami namin pinagdaanan na problema. Kung after one challenge, ayan na naman. Sunod na agad. I reached out a point na every time I went to church, iyak na lang ako. Ay, galing that Lord, tama na ako, tana. Palagi yung nagdadasal ko. Every day, every Sunday na pumupunta kami ng church. Tapos one night, sobrang bigat talaga ng loob ko. Nakahiga ako dito sa kwarto. So, nakikinig ako ng worship song. Then, tahimik ako nagpe-pray. Sabi ko, Lord, alam ko naman na dito ka. Alam ko nakasama kita. Pero, papanalo pa ba namin itong laban na to? Siguro mga 15 minutes na yung nakalipas. Mayo ako kasi nga si CR ako. Lang, sa out of nowhere, bigla akong nakita yung devotion. So, yung devotion, guys, ito yon, ito yung devotion na lagi ko siyang dinadasal. Sa every night, nararamdaman ko lang na gusto kong mag-pray. And then yun nga, that was on July 3. Buksan ko yung July 3 kasi ganun ako pag nagdi-devo ako. Kung ano yung date ng araw na yun, binubuksan ko siya. Araw na yun, sabi dun sa nakalagay, a sure thing. A sure thing yung pinaka-title niya. Doon na stress is a powerful thing that Satan creates. Hindi ka makakain, hindi ka makakatulog, hindi mo ma-enjoy yung paligid, and wala kang makikitang masaya, and hindi mo makikita yung kagandahan sa paligid mo kasi nga stress ka. And you know what is the best antidote for that? Seek and trust God. So habang binabasa ko siya word by word, naramdaman ko yung Holy Spirit na alam mo yun, na kumakausap sa akin. Sa ibang hindi naniniwala, sorry po, yun ako grado katoliko ako, and then syempre, yung iba, hindi ko naman mapiplis yung iba na naniniwala. Pag sobrang down na ng sitwasyon mo, talagang kakapitan mo na lang yung Panginoong Diyos. So, habang binabasa ko yung word for word na nakalagay doon, I felt God is answering my prayer. Iyak talaga ako. Grabe. Iyak na, hindi ko na talaga mapigilan yung nararamdaman ko. My tears just kept falling. Ganun talaga. At naman tayo nagdadasal gabi-gabi, wholeheartedly. Pero iba talaga kapag sobrang down na down ka na. Alam mo yung taos puso mo nang nilalatag sa Panginoon, lahat-lahat. And on that day, talagang sabi ko, Lord, I fully surrendered talaga sa'yo. Everything. Lahat ng mga mangyayari o mangyayari pa sa amin, ikaw na po ang bahala. And on that night, talagang hindi ako na lahat-lahat ng problema ko. The next day, I felt lighter. Then, on our way to our work, my husband was upset kasi nga, mayroong mga requirements na talagang kailangan namin. And we needed his old health record from Singapore for our residency application. Normally, it takes 1 to 3 weeks. That time, we had a very, very strict deadline. Ko sa kanya, ano ka ba? Magtiwala ka lang, God will provide. Sabi ko pang ganon. Kasi nga, nabasa ko na yung devotion niya. What if wala? What if it doesn't arrive on time? Ganun. Kasi nga nape-pressure na kami sa timeline. Sabi ko sa kanya, nainis na rin kasi ako Tapos sabi ko sa kanya, ano ka ba? Just trust God. Sabi ko na lang kanya. Pagpaligo na namin ng company ko, bigla nag-pop up sa email niya yung notification ng health record niya from Singapore. That time, sabi ko, ano ka ngayon? Sabi ko nga sa kanya, subukin mo na lahat. Huwag lang ang Panginoon. Heart felt really, really happy kahit na marami pa kaming laban na tatahakin. Pero parang through that moment, alam mo yun, God is with me. Pwede natapos lahat ng struggles namin. Residency application itself, one of our biggest struggles talaga. As in, sobrang hirap ng pinagdaanan namin sa pag-a-apply nito. Stressful. And it's really, really expensive po talaga. Ang daming requirements, yung English exam, syempre kailangan may pera ka. And hindi lang basta pera, malaking pera po ang kailangan. We even hired an immigration advisor kasi nga po, syempre, baguhan lang kami sa pag-a-apply ng ganito. So wala talaga kaming idea. Pag-a-apply ng residency application for a family, $6,450 and $1. And then yun nga, yung iba-ibang presyo ng immigration advisor, the professional fee nila, and then the requirements and medical and English exam also takes $475 and $1. So tatlo kami ng exam ng anak ko kasi isa kong anak is 19 na. So 16 years old pataas, need na talaga mag-English exam. All in all, we spent almost 450,000 pesos. Despite everything, our residency application was declined. Yes, so si 450,000 pesos wash out. Wala lahat ng yun. Nalaman ko yun sa trabaho ko nun. So nagbabibrate lang yung iWatch ko nun.
Then nag-ring. Then kami nag-usap. Sabi niya sa akin, me decline tayo. And I felt nothing. No anger, no tears. Parang wala akong maramdaman na kahit na ano. Siguro kasi I had already surrendered everything to God. Siguro kaya ganun. Manhid na talaga ako. Or ready na ako sa kung ano man yung mangyari sa amin. Manalo, matalo sa laban, ready ako. So, ang tanging nalalabas lang sa bibig ko that time is, edi mag-apply na lang ulit tayo. Ganun yung nasabi ko. Siyempre, same gasto, same process, but in my mind, pera lang yan eh. Truly matters is the future we can give to our kids. Siyempre, bilang magulang, alam mo yun, gusto mo agad ma-secure yung mga anak mo. Money come and go, pero yung faith mo sa Panginoon, it never runs out. And honestly, yun talaga yung pinanghahawakan ko. Diba? Kapag meron kang gusto, mga goal mo, darasal mo, but it doesn't mean na lahat ng pinagpipray mo is ibibigay ng Panginoon. Wala naman talagang success overnight. Man mo rin syempre ng sipag at syaga, hindi lang puro dasal, diba? Kasi mas lalo tayong pinapagtibay ng Diyos kung paano natin i-handle yung sitwasyon, kung paano natin i-handle yung stress, yung mga problema. Nasa iyo na lang kung paano mo harapin yung stress, kung paano ka mag-hold still and stand still sa dulo ng laban mo. Pwede ba lahat ng pinagpipray natin? Pwede mo naman sabihin na, Lord, ibigay mo na sa akin to. Ikaw naman yung righteous judge. Pero syempre, hindi naman ganun kadali yun, diba? Minsan kasi, yung mga plano natin is mas maganda pa pala yung plano ng Panginoon para sa atin. Which is really true. Meron ka talagang faith kay God. Kasi kung mawawala ka ng faith sa Panginoon, mawawala ka na ng direksyon eh. In my case, ako pwedeng maging mahina. Hindi ako pwedeng sumuko. Kasi sa akin na nga lang kumuha ng lakas yung pamilya ko. Maging mahina pa ba ako? Para naman sila, diba? Panginoon lang talaga yung kasama ko talaga. Silent battles. Kasi ayoko na rin i-share sa family ko, sa loved ones ko. Kasi ayoko na ma-stress pa sila. Naniniwala talaga ako kay God na hindi niya talaga ako papabayaan. Hindi naging madali yung laban namin sa pag-apply dito ng residency. When you trust God with all your heart, things will fall into place in God's perfect timing talaga. Just trust the process. Kapag naranasan mo na yung mga sunod-sunod na pagsubok, gusto mo na bumigay sa Kanya, literal na bako-bako talaga yung daan. As in, rocky road na daan. Din mo na lang na matatapos din yung problema mo. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. After the storm, totoo, sabi nila na siksik, liglig, at umapaw na blessings from God. In literal na maraming blessings. As answer prayers ko, finally, New Zealand resident na kami. And thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything. Thank you for the gift of knowledge, for the gift of life, sa panibagong pag-asa. Beginning na naman namin ng buhay namin dito. Ganda at pinakamasarap na answered prayer talaga to for us. Marami na kami matutulungan lalo. Marami na namin pagtapos ng pag-aaral. 3 na po yung pag-college namin. 1 cum laude. Fight lang. Tuloy ang laban. Masasabi ko lang, if you're going through silent battles right now, just trust God. Just keep trusting God. Wala ka lang talaga kasi Diyos na yung nakakaalam ng lahat. In His perfect time, He'll turn your pain into blessings. This is my testimony of how I know that God is truly with me. Makikita nyo sa lahat ng dulo ng vlog ko, like ko nilalagay, God bless everyone. So I also want you to experience same blessings from Him. Kaya kung may pinagdadaanan kami problema, magtiwala ka lang sa Diyos. Malalampasan mo rin yan. Just give the faith. God bless everyone. Bye!